Magandang gabi mga kapuso! Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang di pangkaraniwang ibon nilako di umano ng mga hunter sa Rizal. Sa pag-asang ma-rescue ito, isang lalaki ang bumili dito. Anong klaseng ibon kaya ito at kamusta na ito ngayon? Magandang araw po. Nakabili po tayo ng ibon. Sa video na ito na pinost ni Jason online, pinakita niya ang kakaibang ibong kanyang nabili mula sa mga nagpakilalang hunter sa kanilang lugar sa San Mateo, Rizal. Nakita ko po siya, nagandahan po ako. Pero bago pa man siya tukain ng pambabatikos, paliwanag ni Jason, Naawa po ko sa kalagayan ng ibon kasi tinanggalan po siya ng bagwis para hindi po siya makalipad. Gusto ko po talagang mangyari doon, alagaan yung ibon. yun nga lang, hindi niya alam kung anong klaseng ibon ito. Dito niya ito pinagtanong online. Pakakawalan natin to sa bundok, pa-comment na lang po kung ano yung tawag sa ibon na to. Kuya Kim, ano na? Ang ibong nakita ni Jason ay isang scale-feathered malkoha. Ang scientific name nito ay Dactylophus cumingi base sa isang kolektor na ang pangalan na Hugh Cumming. Ang scale-feathered malkoha ay endemic o tanging sa Luzon lamang nakikita. Nakikita yun sa mga mababa na lugar, adaptable na species. Pero mahilig yun sa lugar malapit sa ilog. Meron siyang tunog na matinis, kakaiba na siya lang ang kayang gumawa ng ganun na tunog. Napakaganda ng kulay ng ibong ito. Itim ang katawan at pakpak nito. Ang kanyang buntot itim din na may puti sa dulo. Kulay brown o chestnut naman ang kanyang dibdib at puti o gray naman ang kanyang ulo. Habang ang balat sa palibot ng mata nito, pula. Ngunit ang natatanging feature naman ng ibong ito ay ang kanyang mga feathers na nagmumula sa tuktok ng kanyang ulo at gumuguhit papunta sa kanyang tuka. Para siyang dark na kaliskis. Nagko-contrast yung kulay sa puti niya na muka dito. Samantalang scale-feathered malkoha na nabili ni Jason, nakatakas bago pa man niya ito pakawalan. Sana po sa mangyari sa hayop na mabibili na alagaan, after po nun, pakawalan po sa wildlife. Paalala sa ating mga kapuso, ayon naman sa IUCN, LC o Least Concern ang classification ng malkoha. Ibig sabihin, napakarami pa dito sa kalikasan. Ngunit mahigpit na pinagbabawal pa rin ang panguhuli rito. Paglabag kasi ito sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ang mga naggagandahang scale-feathered malkoha dapat malayang nakakalipad. Pati na mga ibong malapit nitong kamag-anak na bukod tangi rin ang itsura. Gaya ng mga scale-feathered malkoha, ang malapit itong kamag-anak na Dactylophus superciliosis o rough-crested malkoha ay tanging sa Greater Luzon lang din makikita. Itim na itim ang katawan, pakpak at buntot nito, kaya mas lalong tumitingkad ang agaw pansin nitong superciliary o kilay. Nagawa sa mahabang pulang balahibo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.